Magandang gabi pong muli sa ating lahat, sa mga kasama natin na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po'y magpapatuloy sa ating ginagawang araw-araw na talakayan, ang ating pong daily life devotion dito sa Touching Lives Christian Church. Ating pong pinag-aaralan ang aklat ng Isaiah. Ngayon po ay nasa chapter 26 pa rin tayo. Nasa huling talata po tayo. Ito ang verse 21. At salamat sa lahat ng ating kasama. Nandito sa church ngayon si Pastor Claude, kasama po natin. At tayo ay tatalakayin natin ang huling bahagi ng Kabanatang 26. So bago po yan, tayo ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po muli, Ama, sa gabi pong ito, sa pagbibigay mo sa amin ng napakadakilang oras at panahon kung kami magkasama-sama sa online at makapag-aral ng iyong salita. Patuloy mo kaming samahan at gabayan, maging yung mga kasama namin, kapatid, kaibigan na makakabahagi sa talakayan na ito. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyong lahat ng ito, Panginoon. Maparangalan ka namin at maitaas namin ang iyong pangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po muli sa inyong lahat. Tayo po'y tumalakay. Last verse nga po tayo ngayon in chapter 26, verse 21. Pero bago yan, atin pong iugnay sa ating pag-aralan kagabi. Natalakay natin kagabi ang verses 19 and 20. At ito po ay tumukoy doon sa muling pagkabuhay ng mga nangamatay na. At binabanggit nga po dito, ito yung mangyayari during the time of rapture na kukuhanin ng Panginoon ang mga mananampalataya dito sa lupa. Parehong yung mga namatay na nakalibing na, bubuhayin niya yan uli, and then sa kanya tatawagin papunta sa kalangitan. Bibigyan ng bagong katawan na tinatawag natin incorruptible bodies or glorified body. At pagkatapos nila, yun namang mga mananampalataya na buhay pa, iaakyat doon sa kalangitan. Aalisin ng Panginoon dito sa lupa ang mga mananampalataya, at pagkatapos niyan ay ipapatupad na yung tinatawag nating matinding kapighatian o yung Great Tribulation. Ito yung binabanggit doon sa chapter 24 ng Isaiah, yung paghatol at pagkaparusa ng Panginoong Diyos sa mga taong hindi nanampalataya sa Kaniya. So, ang lahat ng mananampalataya ay bubuhayin, iaakit sa kalangitan, at doon ay mamumuhay sa loob ng 7 taon kasama ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus, habang pinaparusahan o nililipol ang lahat ng masasamang tao sa mundo na andun sa kalangitan ang mga mananampalataya. Ang tanong, kasama kaya ikaw sa mga taong naandun sa kalangitan? Saan kaya kasama? Saan ka kaya kasama, kapatid, kaibigan? Doon sa nasa itaas o na doon sa pinaparusahan sa kalupaan? So nawa naman ay makasama ka doon sa kalangitan. Kung hindi ka pa nakakasigurado, ito na yung pagkakataon na magkaroon ka ng totoo, dalisay, wagas na pananampalataya sa Panginoong Hesus upang ikaw ay makasama. Maraming mga tao na laman ng mga simbahan, nagsasabing sila'y Kristiyano, born again Christian daw, mga mananampalataya na, at may kasiguraduhan ng kaligtasan. Subalit, tatandaan po natin, hindi tayo pwedeng magsinungaling. Hindi natin kayang lukohin ang Espiritu ng Diyos. Alam ng Panginoon kung ano ang laman ng ating puso. Magandang gabi, Ate Josie Cabanillas. Ayan. So, hindi po natin kayang lukohin ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung tayo totoong mananampalataya o hindi. Paano niya nalaman? Kasi ang totoong mananampalataya po, nasa puso natin ang banal na Espiritu. So, alam ng Diyos kung ang Espiritong nananahan sa puso natin ay Espiritu niya o baka Espiritu ng mundo. So, doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon na nagsasabi na mananampalataya na, ay siguraduhin po natin. Lagi kong sinasabi nung una pa lang, mayroon itong tatlong aspeto ng pananampalataya. May 3 uri ng tao. Yung tinatawag nating type A, ito yung nakakasigurado na mananampalataya na siya. Talagang 100%, pabali-baligtarin mo man, alam niya ang sitwasyon ng kanyang pananampalataya at siguradong siya'y ligtas at makakasama ng Panginoon sa kalangitan. Yung type B, ito yung mga hindi nananampalataya. O ito yung akala nila nananampalataya sila pero hindi pala totoo.
meron kasing mga, kung merong assuming sa ating sekular na buhay, meron pong mga nag-aakala na sila'y mananampalataya, nag-aakala na sila ay Kristiyano na, pero pagka inassess ang kanilang puso ay hindi pala totoong mananampalataya. Bakit po at paano natin nasasabi yung ganon? Matthew chapter 7 verse 22 and 23. Meron doong nagsasabi na sila'y gumawa ng himala, sila'y naglingkod sa Panginoon, pero bandang huli ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Magsilayas kayo sa aking harapan. Kahilanman ay hindi ko kayo nakilala, kayong mapaggawa ng masasama. Pero itong mga tao ito nag-assume na sila'y Kristiyano na kasi naglilingkod, part ng mga churches ng iglesia. And yet, sa bandang huli, ay hindi pala totoong mananampalataya. So, yun po yung type B. Ang type C naman, totally, hindi nanampalataya. Ayaw nila. Kasi hindi sila daw ay yung mga nabuhay sa relihiyon nila at mamamatay sa kanilang relihiyon. So, ayan po. So, dapat nandun tayo sa type A. 100% sigurado na mananampalataya at totoong naglilingkod sa Panginoon. So, ayan. Okay. Magandang gabi, Brother Larry. Sana'y maayos ang iyong kalagayan dyan sa Zambia. At Pastor Nanding Bonaobra sa Los Baños, Laguna. Salamat po sa inyong mga pagsuporta sa ating live. Okay, so medyo naputol po ang ating live. Naputol ang ating connection. Join po uli kayo. Okay, so tuloy po natin ang ating tinatalakay, ang ating pag-aaral. Tayo nga po ay nasa pagre-review ng ating tinalakay kahapon, yung muling pagkabuhay ng mga tao. At sinasabi nga po doon na sa panahon ng rapture, bubuhayin ng Panginoong Diyos ang mga mananampalatayang nangamatay na. At iaakyat sa langit, bibigyan ng bagong katawan at bagong pagkatao. Yan. And then isusunod na iaakyat o dadalhin ng Panginoon ang kaniyang mga anak na nabubuhay pa o mga mananampalatayang nabuhay pa. Yan. So ating tinalakay kanina rin yung katotohanan ng isang tao ay totoong mananampalataya. At ating nga pong na-discuss yung tatlong uri ng mga tao sa aspeto ng pananampalataya. Mayroon dong type A, siguradong mananampalataya na. Mayroong type B, nag-a-assume lamang, akala nila Kristiyano na sila pero hindi pa pala. At nandun yung type C na totaling hindi talaga mananampalataya. Okay, so nawa tayong mga nakikinig kasama sa talakayan po na ito ay nakakasigurado na totoong mananampalataya na at makakasama ng Panginoon doon sa kalangitan pagkatapos sa kanyang muling pagbabalik. Okay, magtuloy po tayo sa talatang 21. Ang sabi po dito, sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahahayag ang mga lihim na pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. Sasalin sa King James, see, the Lord is coming out of His dwelling to punish the people of the earth for their sins. The earth will disclose the bloodshed on it. The earth will conceal its slain no longer. Hindi na maitatago ang lahat ng kasamaan na ginawa ng mga tao. Ayan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng gagawing pagpaparusa ng Diyos sa mga taong masasama, makasalanan at hindi sumunod sa Kanya. Nangangahulugan na ang Diyos ay lalabas mula sa Kanyang tahanan at upang parusahan ang mga naninirahan sa mundo dahil sa kanilang kasamaan. So ito nga po yung mga maiiwan dahil sabi nga natin kanina, sa panahon ng rapture o sa muling pagbabalik ng Panginoon, aalisin niya sa mundo yung mga mananampalataya dahil ang mundo'y paparusahan niya. So habang pinaparusahan ng Panginoong Diyos ang mundo, yung mga taong nanampalataya sa Kanya ay naandoon sa kalangitan at nakikita, nasasaksiyan ang anong mga hirap na nangyayari dito sa mundo. Yan. So nakakalungkot ito dahil posibleng nakikita natin doon yung mga kamag-anak, mga kaibigan o mga mahal natin sa buhay na pinaparusahan. Kaya ito po yung pagkakataon na ito, hinahamon tayong lahat na dalhin natin ang ebanghelyo, ibahagi natin ang kaligtasan sa kanila. Ayan.
Okay. Hinahayag din dito yung mga nakatagong dugo at mga krimen na ginawa dahil hindi na itatago ng lupa ang mga napatay. So yung mga masasamang ginawa ng mga tao noong panahon na sila'y nabubuhay pa, mga pang-aapi, paninirang puri, lahat na ito ay malalantad, ilalantad ng Panginoon at hindi hahayaan ng Panginoon na mabaliwala yung kanilang mga ginawa ay talagang kanilang pagbabayaran ito sa harapan ng Panginoon. Magdadala ng katarungan at maglalantad ng lahat ng masasamang gawa na papanagutin ang mga tao sa kanilang mga aksyon. Lahat ng ating mga ginawa, lahat ng mga naging kasamaan, naging pagsalangsang ng mga tao sa Diyos ay magkakaroon ng kaparusahan o paghatol at ito'y magmumula mismo sa Panginoon. Sa talatang ito ay binabanggit na ang bagyo ay darating bilang instrumento ng katarungang ibababa ng Diyos sa mundo sa mga taong makasalanan. Tinitiyak ni Propeta Isaiah sa mga tao na ang Panginoon ay buhay at aktibo. Ipinapaunawa niya na balang araw ay lalabas ang Diyos mula sa kawalang hanggan at patungo sa panahon upang panagutin ang sangkatauhan sa lahat ng maling gawain nito. Walang maitatago sa Panginoon yung mga kasalanan, yung mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Kanya, yung pagsalangsang sa Kanya, ito ay malalantad at dahil dito magkakaroon ng mga pagpaparusa at paghusga sa kanila. Ang larawan ng Panginoon na dumarating upang iligtas ang katarungang ito ay kapwa nakakatakot at nakaaaliw. Lahat tayo ay naghahangad ng hustisya, hangad ng ating mga puso na panagutin ang mga nagbuhos ng dugong walang sala at lahat ng gumawa ng masama ay pagbayaran ang kanilang mga krimen. Nilinaw ni Isaiah na darating ang panahon na ang Diyos mismo ang maglalapat ng katarungan sa mga taong inapi sa mundo. Okay, pangako ito o pagpapatunay ito sa binabanggit ng Panginoong Diyos sa Biblia, yung kanyang pangako na ang paghihiganti ay sa kanya. Ayon sa Romans 12:19 at sa Deuteronomy chapter 32 verse 35. So tayong mga tao ay inaapi dito sa mundo, tayong mga mananampalataya, at wala tayong magawa dahil tayo ay minorities at hindi natin makayanang malabanan ang mga puwersa ng mundo. Pero ang sinabi ng Panginoon, nasa akin ang paghihiganti. At ito sa panahon na ito ng Great Tribulation, doon gagawin ng Diyos yung sama-samang paghihiganti sa mga taong gumagawa ng masama, nangaapi ng mga Kristiyano, at gumagawa ng mga mali sa ibang tao at hindi nanampalataya sa Kanya. Dito sa aklat ng Isaiah, ito ay aktwal na ipinapahayag para doon sa mga bansa na hindi nanampalataya sa Panginoong Diyos, hindi sumunod sa Kanya, at mga nagpahirap sa mga Israelita. Maraming mga bansa, mga Gentile nations like the Babylon na nagpahirap sa mga bayan ng Israel at Judah. So sa panahon natin, ito yung mga hindi mananampalataya. So ang Diyos ang bahalang gumante o maghiganti para sa kanila. Ang talatang ito ay nagdadala ng isang nakakatakot na larawan. Ang lahat ng tao ay naging masama at makasalanan. Walang sino man sa atin ang matuwid sa ating sarili. Sabi sa Romans chapter 3 verse 10. Lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma chapter 3 verse 23. Salamat Pastor Nanding at nakabalik po kayo. Medyo nasira po yung ating link kanina, yung ating live, kaya naputol. Madalian, nakagawaan ulit tayo ng live. Okay, but anyway, sa mga hindi nakasunod, naka-join, siguro nalito sila, ipasa natin yung video mamaya sa kanilang mga messenger account para mapanood. Ang ganang nabanggit kanina,
Itong talatang ito nagdadala ng isang nakakatakot na larawan kasi ito yung panahon na parurusahan ng mga tao at paghihiganti ang Diyos. At alam nating lahat na pag ang Diyos ang kumilos, wala tayong magagawa. Gaano man tayo ka-powerful, gaano man katalino, kagaling ang isang tao, ay walang mangyayari dahil ang Diyos pa rin ang may otoridad sa lahat ng bagay. Binabaybay ito ni Pablo, sapagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo na ating Panginoon. Romans 6:23. Sa Titus chapter 3 verse 5, sinasabi dito na tanging ang mga nakatanggap ng kaloob na iyon ang hindi isasama sa hatol ng Diyos na sinusundan ng kahihiyan at walang hanggang paghamak. Sa Daniel chapter 12 verse 2. Okay, magandang gabi kay Pastor Frank Jewel Maralag. I think he's from Pampanga. Yan. Sabi sa Daniel chapter 12 verse 2, kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang sumasampalataya at inaaring ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag at naligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan ng bawat sumasampalataya sa Kaniya ay hindi mapapahiya. Romans chapter 10 verses 9 to 11. So ito yung talata na lagi natin ginagamit pag tayo nagbabahagi ng kaligtasan. Kailangang ipahayag ang pananampalataya. Pero sa kasalukuyan pong sitwasyon, ito kasi tumutugma doon sa tinatawag nating prayer of acceptance, yung pagtanggap sa Panginoon. Dito po sa amin sa Touching Lives, bihira na namin ginagamit yung sistema ng mananalangin ng pagtanggap. Kasi po, sa aking karanasan, simula pa noong 1999 or 2000, napakarami na pong sumunod sa panalangin ng pagtanggap, pero ang totoo, hindi naman totoong nanampalataya. Nanalangin sila by word of mouth, pero yung puso nila hindi naman sumusunod. So amin po pinapractice ay yung mas tapat na pananalangin at pagsuko sa Panginoon. Mas maganda na gawin nila ito nang walang naglilid sa kanila na pastor, kusang loob nila during their quiet moment with the Lord. At mas sigurado pa yung ganoon. Kasi alam niyo po, napakaraming mga nasayang na prayer of acceptance kasi hindi naman totoong tumanggap ang maraming tao. Nagkakaroon patuloy ng false assurance ang mga tao. Akala nila ay Kristiyano na sila talaga. So napupunta sila doon sa type B na tinabagit natin kanina. Assuming Christians. Akala ay mananampalataya pero hindi naman totoo. Bakit? Kasi nga mali ang orientation na ginawa ng mga taong nanguna sa kanila. Akala nila basta tumanggap sa Panginoon, basta sumunod doon sa tinatawag na panalangin ng pagtanggap ay Kristiyano na. Ay kaya lang nakakatakot, ina-assume mo na Kristiyano ka na, pero pagdating ng huling panahon ay palalayasin ka ng Diyos sa kaniyang harapan. Kasi kahit kailan hindi kanya kilala. Yan. So nakakalungkot po yung ganoong sitwasyon. Magandang gabi, Rio. Salamat at napadaan ka sa ating live. Yan, sana ay matuto sa ating pag-aaral. Sa partikular na talatang ito, Isaiah chapter 26 verse 21, si Isaiah ay nagbigay ng babala tungkol sa darating na paghuhukom ng Diyos. Ang pariralang sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas sa kanya at lumalabas sa kanyang kinaroroonan. Ibig sabihin ng Diyos ay bababa buhat sa kalangitan at hahatulan ang mundo. Ito'y nagpapahiwatig ng nalalapit na pagdating ng Diyos upang magsagawa ng paghatol sa mga naninirahan sa lupa. Ito ay isang makapangyarihan at nakakatakot na pahayag na nagmumungkahi na ang Diyos ay handang kumilos bilang tugon sa mga kasalanan at paglubog ng sangkatauhan. So ito na po mismo yung sitwasyon na bababa ang Diyos at paparusahan ng mga taong hindi sumunod sa Kaniya. Kung mababasa natin yung mga unang
yung mga kabanata sa Aklat ng Pahayag or Revelation. I think mula sa chapter 4 pababa, may binabanggit doon na 21 seals, no? Yung 7 trumpets, 7 bowls, and 7 seals. Bawat isa doon ay nagre-represent ng kaparusahan buhat sa Panginoon. So pwede ninyong basahin po yun, no? Pagkatapos noong mga talata hinggil sa 7 iglesia na ando na isa-isa ng binabanggit doon kung ano yung mangyayaring mga kaparusahan sa tao, at talaga namang kikilabutan ka sa mga nangyayari, sa mga sinasabi sa mga talata po ng iyon. Ayan, talagang matatakot ka. So mas maganda siguro na mabasa ng lahat ng tao para matakot at magkaroon ng totoong pananampalataya. Ayan, simula po chapter 6. Ayan. Ang mga selyo or the seals, simula chapter 6 hanggang sa mga susunod na kabanata. Isa-isa po yan. Okay, na Aklat ng Pahayag. Ang konsepto ng kaparusahan para sa kasamaan ay paulit-ulit na tema ng buong Biblia. At madalas itong iniuugnay sa katarungan ng Diyos. Sa talatang ito, ang Diyos ay inilalarawan bilang isang matuwid na hukom na nananagot sa mga naninirahan sa lupa sa kanilang mga aksyon. Binibigyan niya ipinapataw niya yung pananagutan sa mga tao na hindi sumunod sa kanya, hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ang paggamit ng salitang kasamaan sa kontekstong ito ay tumutukoy sa immoral o makasalanang pag-uugali, at ito ay nagsisilbing paalala na ang paghatol ng Diyos ay batay sa moral na pag-uugali ng mga individual at lipunan. Moral na pag-uugali at na tumutukoy sumasakop sa totoong pananampalataya ng bawat tao. Yung binabanggit dun sa Efeso chapter 2 verses 8 and 9, nasa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Binabanggit din sa Titus chapter 3 verses 4 and 5, yung pagbaba ng biyaya ng Diyos. At ipinapakita dito na ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa ating pagsimba, hindi dahil sa ating pananalangin, hindi dahil sa ating kayamanan, hindi dahil sa ating paglilingkod o sa mga pagtulong natin sa ibang tao, kung hindi ito po ay nagmula lang sa biyaya ng Diyos. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Notice the word kagandahang loob ng Diyos. Ito yung biyaya. This is grace and this is mercy. At kung atin pa pong tatalakayin at babalikan ninyo Efeso chapter 2 simula verse 1 hanggang verse 7, ang tinatalakay po doon, tayo ay dating mga patay. Pero dahil tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay kanyang muling binuhay. At matapos tayong mabuhay, ay ibinigay niya yung kagandahang loob at tayo na ngayon ay nanampalataya. Yung pagkabuhay na muli doon, yun po tinatawag sa theology na regeneration. Kaya napaka-importante po ng salitang regeneration. At nangyayari po yan bago yung justification o bago yung totoong pananampalataya. Kasi po, napakalinaw, ang isang taong patay, inanimate object, hindi makakakilos, hindi makakapag-desisyon. So, kinakailangan mo na siyang buhayin. And that is the process called regeneration. Kailangan mo nang i-regenerate yung puso niya. Ang lahat ng tao na pinili ng Diyos ay nire-regenerate. Binubuhay muli ng Diyos. Tinatanggal ang mga maling kaisipan o pananaw sa puso. Yung sabi ni Pastor Claude, mga basura sa puso. Kaya ang totoong mananampalataya, dapat walang naiiwanang basura sa puso. Walang galit, walang pride, walang ego. Yun po yun eh. Pagka ang isang nagsasabing Kristiyano ay puro pride, puro pagmamayabang, puro pagmamalaki, puro katigasan ng ulo, abay nakakatakot po ang kalagayan ng taong yan. Baka siya ay hindi totoong na-regenerate o baka hindi totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ang totoo pong na-regenerate ay nakafocus sa pagsunod sa kautusan ng Diyos sa Biblia at nakafocus sa paglilingkod sa Kanya. Pag sinabihan mo, pag itinama, nakikinig. Hindi po nagmamalaki o nagmamayabang. So,
somehow with these teachings, we can validate our faith. Tingnan natin maigi. Kasi po, nakakatakot, baka tayo ay kasama doon sa type B. Well, wala naman sa Bible yung type A, type B, type C. Ito po ay aking teorya. Ito yung aking sistema na nilikha base sa karunungan na nagmula sa Panginoon. Baka po tayo assuming Christians lang. Ang assuming Christians ay nakakatakot po. Walang mangyayaring kaligtasan. Hindi na regenerate. Dun sa Matthew chapter 13, itong mga assuming Christians, ito yung mga binhi na nalaglag sa tabing daan, tinuka ng ibon. Yung ganun ang kanilang faith. O ito rin yung mga binhi na natanim at tumubo doon sa batuhan. At yung tumubo rin doon sa dawagan o sa madawag at hindi na natili ang pagiging mananampalataya. Ang tawag ko dyan ay parang na-overwhelm lamang, natuwa, sumaya. Nakita nila, uy, ang ganda ng awitan sa church, uy, ang saya dito, uy, yayaman ako dito, uy, pinagpapala daw dito. So, ganun lang. Pero hindi totoong nabago ang puso. Hindi nangyari yung 2 Corinthians 5:17 na naging bagong nilalang. So, nakakatakot po yun. Ang dami nating nababalikan mga talata kasi yun po ang sinasabi dito. Kasi itong talatang 21, ang sinasabi dito ay yung kaparusahan na ilalapat ng Diyos. Dapat kapatid, kung totoo kang manampalataya, hindi ka makakasama doon sa paparusahan. Dapat kasama ka doon sa binuhay. Doon sa verse 19 and verse 20. Magandang gabi yan. Salamat yan sa pagsama sa ating talakayan. Ayan. So, dapat ay kasama tayo dun sa verse 19 and 20 na muling binuhay. Dapat hindi tayo makakasama dito sa paparusahan. So, ang ating pong pagtalakay is a time for us to reflect. It is a time for us to re-evaluate our faith. Baka masaya lang tayo, akala natin Kristiyano tayo dahil umuunlad ang buhay natin dahil pinagpapala tayo ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang totoong pagpapala ng Diyos ay hindi nasusukat sa pera, hindi nasusukat sa pagyaman, hindi nasusukat sa material na bagay, hindi doon sa ating spiritual na paglago at yun po ang pinaka-importante. Kasi po, maraming simbahan na sa kasalukuyan ngayon nagtuturo na pag ikay maunlad ang buhay mo, pag yumaman ka, abay totoo kang Kristiyano, pinagpapala ka ng Diyos. Nakakatakot po yung katuruan ngayon kasi yun po ay makamundong katuruan, prosperity teaching po yan. Paano naman yung kagaya namin? Ako po bilang pastor, ako'y financially, hirap na hirap po ako. Ang church namin ay hirap na hirap, ang daming problema, materially. Iba ka ibig sabihin pa, hindi kami totoong Kristiyano. So, yun po. So, atin pong i-evaluate ang ating mga uri o yung level ng ating pananampalataya para makasigurado tayo na tayo'y muling bubuhayin sa huling panahon at hindi tayo makakasama sa parurusahan. Ayan po. Ayan. Okay. Ang konsepto ng kaparusahan para sa kasamaan ay paulit-ulit nga na binabanggit sa Biblia. At ito'y nagpapahayag ng katotohanan ng ating naging pagsunod, pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi po natin maitatago ang totoong laman ng puso natin. Hindi natin maloloko ang Diyos. Alam na alam ng Diyos kung tayo'y totoo o hindi. Kaya nga yung dun sa Matthew 7:22, akala nila totoo sila, hindi pa na. Ang Diyos ang nagsabi, magsilayas kayo sa aking harapan. Napakasakit na salita nito, di ba? At ano yung sinasabi doon, ayan yung buksan ko at para mabasa natin ng mas malinaw. Kasi napaka-importante po nito. Marami pong simbahan na hindi nagtuturo nito, pero dito po sa Touching Lives, dinidiscuss ko po ito lagi. Sabi dito, Matthew 7 verse 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Okay, so, makikita natin dito, nag-assume sila, akala nila Kristiyano sila, dahil sila ay nangaral, nag-share ng gospel, pwedeng nag-preach pa, baka pastor pa, nagpalayas ng demonyo, deliverance, ano po?
gumawa ng himala, miracles, and yet, verse 23, ito ang tugon ng Diyos. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Biro mo, all the while, gumawa sila ng pangangaral, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala. And yet, during this end times, kasi sabi doon sa araw ng paghuhukom, during the judgment, ito yung verse 21. Apay ang sasabihin ng Diyos, ay lumayas ka sa aking harapan. Ay siguro kung asawa mo lang magpapalayas sa'yo, o kung kapitbahay mo lang, o kasama sa bahay, pwede pa nating matanggap. Sino ka ba para palayas? Pero this verse, at nagpalayas sa atin ng Diyos. Eh di ba, saan ka pa pupunta pag pinalayas ka ng Diyos sa kaniyang harapan? So mga kapatid, atin pong unawain ang sinasabi ng kasulatan. Huwag po tayong mag-assume. Huwag po tayong minsan maniwala sa mga pambobol at panloloko ng ibang lingkod ng Panginoon. Okay? Yan po, nakakatakot, nakakalungkot po ang sitwasyon na yan. Okay. Again, ito pong verse na tinatalakay natin is a reflection of eschatological teaching. Ibig sabihin, end times. Ang pag-aaral ng mga huling panahon at huling paghatol. Sa buong Biblia, maraming pagtukoy sa darating na paghuhukom ng Diyos at ang sukdulang pananagutan ng sangkatauhan. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang halimbawa ng temang ito na nagbibigay diin sa pagkaapurahan at kabigatan. Pag dumating na po ang panahon na ito, hindi natin ito mapipigil. Mangyayari't mangyayari. Kaya mga kapatid, kaibigan, habang hindi pa dumarating ay ating ayusin na yung buhay natin. Let us reflect, let us re-evaluate, reassess our faith kung totoo talaga. Kasi pag naandyan na, pag dumating ang Panginoon, ay wala na tayong magagawa. Sabi ko nga sa kabataan, ang mga kabataan nga hilig, pag tinawag ng nanay, laging ang unang sasabihin, wait! Maghintay, hintayin lang, tinatawagan, may pinapagawa ang nanay, sasabihin ay wait. Hindi agad sumusunod. Pagka tinawag ka ng Panginoon during the rapture, hindi mo pwedeng sabihin wait, iiwanan ka ni Lord. So nakakatakot po yung ganung sitwasyon. No? Okay. Sa simbolikong paraan, ang imahe ng Diyos na lumalabas mula sa kanyang lugar upang parusahan ng lupa ay maaaring bigyang kahulugan bilang representasyon ng banal na intervention at katarungan. Nabanggit nga natin kanina, ito yung katarungan na nagmumula mismo sa Diyos. Yung mga ginagawa nilang mali sa mundo sa kasalukuyang panahon, darating ang panahon na ang Diyos mismo ang gaganti sa kanila. Kasi ito'y pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ang sabi doon ay, revenge is mine, avenge is mine. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay isang mabisa at nakakapukaw ng pag-iisip na talata na naghahatid ng makapangyarihang mensahe tungkol sa nalalapit na paghatol ng Diyos. Ito ay nagsisilbing paalala ng pananagutan ng sangkatauhan sa harap ng isang makatarungan at matuwid na Diyos. Pinapaunawa nito kung ano ang kahihinatnan nating lahat. So, dalawang bagay lamang ang pwedeng kahinatnan, pwedeng makasama ka doon sa buhay na walang hanggan, muli kang bubuhayin kung mamatay ka na, kung hindi pa, iaakit ka na lang sa langit, verses 19 and 20. O pwedeng parusahan kung hindi totoong nanampalataya sa verse 21. Okay, so dahil atin pong isummarize, i-conclude itong chapter 26, this is the last verse of chapter 26. Ang kabanata pong ito ay naglalaman ng maraming tema at sumasakop sa mga mangyayari sa huling panahon or end times, eschatological teachings. Simula sa pag-aawitan sa bundok ng Sayon, ang mangyayaring pagpaparusa ng Diyos sa mga mapagmataas at paglalantad ng mga ginawang krimen at pang-aapi sa mga mababang tao na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang lahat ng mga pangyayaring tinalakay sa kabanatang ito ay may iisang mensahe lamang, ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng mananampalataya ay makakasama at magdiriwang sa aawit sa bundok ng Zion during the millennial kingdom, at ang mga hindi naman ibababa at itatapon sa hukay na malalim dun sa Great Tribulation, and then after the Great Tribulation yung bottomless pit, igagapos sila dun for 1,000 years. Ang panahon na binabanggit sa kabanatang ito ay nangungusap
upang manampalataya ang lahat ng hindi pa nananampalataya o nagsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus. Labis na mahalaga ang lahat ng ito habang may panahon pa. Huwag na nating intayin na mahuli pa tayo. Ang lahat ay ng mahuhuli ay wala nang magiging pag-asa. Latecomers will never be entertained sa langit. Ano po? So, be early. So, yung baka meron sa inyo dyan, laging late sa gawain sa worship service, ay unti-unti na ninyong baguhin ang sistema na iyan. Ano po? Kasi ay hindi po pwede ang late sa sa pagtawag ng Panginoon sa huling panahon. Yan. Ngayon, yung mga totoong Kristiyano naman na kinakain pa ng pride, ng ego, ng pagmamataas, ang sabi dito, huwag ka nang mabuhay sa ganoong pananaw, kapatid, kaibigan. Huwag nang magmatigas, huwag nang magmataas. Isuko na ang buhay sa Panginoon. Manampalataya ng totoo at magkaroon ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang sarap mabuhay sa mundo. Bagamat puro problema tayo dito. Pero bakit masarap mabuhay sa mundo? Dahil alam mo na meron kang inaasahang kagandahan sa dulong panahon. Pero bakit parang stress na stress ang buhay mo? Bakit problemadong problemado ka? Dahil baka hindi ka sigurado sa iyong kaligtasan. So nakakatakot po. Ako po, ang dami kong problema. Ang dami kong kabigatan sa buhay. Pero beyond all these difficulties, meron akong physical na sakit, meron akong emotional na sakit, marami akong kakulangan na hinahanap sa buhay ko. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, ay masaya ako. Dahil alam ko na ano't ano man ang mangyari sa akin dito sa mundo, ay makakasama ko ang Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Nawa po ang lahat sa atin ay may ganiyang kasiguraduhan sa buhay. Nawa ay tayo ay nakakasigurado na sa langit tayo pupunta at tayo ay muling bubuhayin kung sakaling tayo ay maunang mamatay bago mag-rapture. Mga kapatid, kaibigan, ito na yung panahon para siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon, totoong pagsuko, hindi word of mouth, kung hindi word of heart. Gusto natin ang ating gamitin dahil dyan titira ang Panginoon. Okay, salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsama. Nawa araw-araw ay makasama namin kayo. Bukas tatalakayin natin ang chapter 27, ang huling kabanata sa serye ng End Times, aklat ni Isaiah. Yan po. So naway makasama namin kayo lagi, alas 7 ng gabi hanggang 7:30 hanggang 8 o'clock. Tayo tumutok tuloy-tuloy na magtatalakay ng mga katuruan hinggil sa Biblia upang lalo nating maunawaan ano ba talaga ang mensahe ng Panginoon sa kaniyang aklat. At tayo'y matuto, lumalim ang ating pananampalataya at magkaroon tayo ng lalong kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po doon sa video at para atin pong mapag-usapan at ating masagot. O pwede nyo rin po akong i-chat personally, privately sa aking messenger account para magkatalakayan po tayo. Lalo na dito sa topic na ito, usapin ng kaligtasan, usapin ng regeneration. So napakarami pong nalilito sa bagay po na ito. Okay mga kapatid, maraming salamat po. Samahan po ninyo ako sa pagwawakas ng ating talakayan sa pamamagitan ng panalangin. Pray po tayo. O manaming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito, sa napakagandang talakayan sa mensahe ng iyong mga salita. Nawa Panginoon ay tumimo sa mga puso't isipan ng bawat isang makapakinig at makikinig pa sa ang mga lesson po na ito at maunawaan ng bawat isa, magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po dakilang Diyos. Amin pong patuloy na tinatagubilin sa iyong lahat ng ito. Patuloy mo pong gamitin ang talakayan na ito, ang video na ito upang makapagbahagi ng kaligtasan sa bawat isa. Salamat po Ama. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. So, salamat po ulit sa mga sumama, Pastor Nanding, Pastor Frank, Rio, Sister Irene,
Nandiyan si Jen. Salamat sa inyong lahat. Bukas po ulit kita-kita po tayo. Siyempre, kasalamat kay Pastor Claude. Kasama natin dito sa church. Okay. God bless everyone. See you tomorrow. Bye-bye po.